Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. Password nga. Nabagsak ba to sir kaya nawala? Naipa-repair na rin to? Hindi pa. Ano lang po, tawag dito. Pinalitan ko yung battery. Pero itong audio IC, Tapos, hindi. hindi po, hindi po. Sa dating nag-repair niya. Ayun, yung mouthpiece. Ang concern po ni Sir sa kanyang iPhone 7 Plus ay hindi po siya naririnig ng kanyang kausap. In other words, ay may issue po ang mouthpiece ng kanyang iPhone 7 Plus. By applying basic diagnosis, ay nalaman ko po na ang main issue po ng kanyang iPhone ay hindi mouthpiece, kundi audio IC na po. Hindi po kasi gumagana ang voice recorder app ng unit, kaya I'm pretty sure po na audio IC po ang salarin. Dahil ang ganitong problema po ng iPhone 7 Plus ay very common na po. Kaya hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa at binaklas ko na po agad ang motherboard para ayusin ang audio IC nito. Kapag po meron po kayong iPhone 7 to iPhone 7 Plus na may issue po sa mouthpiece ay i-check nyo po muna ang voice recording app. Kapag hindi po ito gumagana, ay matik pong audio IC na ang salarin. Huwag nyo na pong palitan ng mouthpiece or isang buong charging flex dahil hindi po yun ang problema. Gagastos lang po si client tulad ng nangyari dito sa aking kliyente. Hindi na rin po natin kailangang palitan ng bagong audio IC ang unit dahil ang tamang paraan po sa pagre-repair ng issue na ito ay by reballing and bypassing the weak lines in the motherboard. Yung may-ari po kasi ng unit na ito ay dumating po sa akin na may dala-dala na po siyang audio IC na nabili daw po niya sa online. Siguro akala po niya ay need pa pong palitan. Pero like what I said, no need na pong palitan ng audio IC. Ire-reball at ibabypass po ang tamang paraan. Hindi po reheat or tapal-tapal lang. Dapat po ay reball and bypass po ang gagawin. Kaya kung magpapagawa po kayo ng audio IC sa inyong mga iPhone 7 series, ay pagmasdan po ninyo ang gagawin ng technician. Kapag po ire-reheat lang po niya o tatapalan lang po niya ang audio IC, ay huwag nyo na pong ipatuloy ang pagpaparepair dahil magbabackjob lang po yan agad at malamang ay talo po kayo sa bandang huli. Ganito po dapat ang gagawin ng inyong technician. Dapat po ay ija-jumper po niya ang 4 na weak lines sa audio IC at pagkatapos ay ire-reball naman po niya ang mismong audio IC. At ang ganito pong trabaho ay hindi po para sa lahat. Tanging mga bihasa lang po sa microsoldering ang kayang gumawa nito. Kaya para hindi po tayo malinlang, ay dapat may ideya rin po tayo kung papaano po ba ang tamang paraan sa pagre-repair sa issue ng ating mga telepono. Dahil kahit sa ano pong larangan, ay lamang po lagi ang may alam. Pagkatapos ko pong mai-jumper at mai-reball ang audio IC, ay pwede na po nating ibalik ang audio IC sa kanyang dating pwesto. Siguraduhin lang po na tama po yung position ng IC sa board dahil kapag nabaliktad po ang ating paglalagay, ay hindi po ito gagana. At posible pa pong magkaroon ng short sa motherboard na dahilan para hindi po ito umandar. Ang bawat IC po ay may tuldok na palatandaan ng kanyang pin number 1. Kaya bago po tayo magtatanggal ng anumang IC, ay laging tandaan ang lokasyon ng tuldok sa IC para maiwasan po natin na magkaroon pa po ng panibagong problema ang ating ginagawa. At kung makikita po ninyo dito, ay binabalik ko na po o ina-assemble ko na po ang iPhone 7 Plus ni client para matesting na po natin ang kanyang iPhone 7 Plus. Kung gagana na po ang mouthpiece ng kanyang iPhone dahil mawawala ng silbi ang lahat ng mga sinabi ko dito sa ating video kung hindi rin naman pala naging okay ang iPhone 7 Plus ng ating kliyente. Mahalagang paalaala po pala sa mga magbabalak gumawa ng audio IC issue ng mga iPhone 7 series, ingtan po ninyong ma-overheat ang board dahil sa likod po ng audio IC ay ang baseband chip na kapag na-overheat ay malaki ang chance na mawala po ng signal ang unit. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Euritech at your service. Antabayanan po Hello. ang susunod ko pa pong video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa po ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!